aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello. Good afternoon. Welcome to the first Saturday of the month, September 2nd. And I would like to congratulate the Association of Safety Practitioners for their successful convention in Clark last 31 and September 1. Ayun, maligaya pong from sa akin, maligaya ako at ako'y naimbitahan nyo. And ngayon po, ang ating magiging guest ay si Doktor o Scientist Kat Latlonghari, isang advocate ng nuclear energy sa Bataan, pabuksan yan, at walang iba din ang ating mabutihing congressman from the 2nd District of Pangasinan, si Congressman Mark Coangco. Yan po magiging guest natin ngayon. So, join us. Send in your questionnaires para mabigay natin sa dalawang yan. Yung mga expert na yan sa nuclear energy. Now, going back po dun sa aking talk sa Association of Practitioners of the Philippines, ang heavy equipment. Kung wala pong heavy equipment, mahihirapan po tayo. Everything would be hard. Kailangan po natin ang heavy equipment, kailangan po natin ang mga gamit na yan para po maging madali ang trabaho natin sa trabaho. Kung walang heavy equipment, madali. Ngayon naman po, papakilala ko po ang leader ng mga gwapo, ang leader ng mga matatalino, ang world-class safety. Walang iba si Isko Salvador, a.k.a. Brad Pitt. Magandang hapon sa'yo, Brad Pitt. Magandang hapon, Kajay, at sa ating mga suki. Excited ako kasi gusto kong magkakilala na sila itong ating guest. Si Kong Mark and si Sir Kat. Ayan, finally, magkikita sila. Kakakilala sila and of course, alam niyo na pag-uusapan natin, nuclear energy. Yes, yun nga sinabi ko kay Kong Mark, mga 1:15 yata siya papasok. Pero Tina, si Sir Kat, i-ano mo na, nandito na tayo. Yung message ni Kat. Excited ako dito sa ating ngayon, episode. Ni-request mo Oo. Ito. Kasi hindi pa pala magkakilala si Sir Kat, who is a nuclear engineer. And, hindi pa nga yata. So, yes. Tinanong ko si Sir Kat Hindi pa sila magkakilala ni Kong Mark. And finally, excited ako magkikita sila. Sana maganda ang kalabasan ng ating ang pagkakakilala nila ngayon. Yeah. Pareho silang advocate ng nuclear energy. Ang isa dyan, alam mo, wala tayong magandang kuryente, supply, magiging mahal ang ating kuryente. Yeah, dapat naupa yan Oo, dapat naupa talaga.
Meron naman, di ba? Noong 80s, hindi nila pinatakbo dahil sa politika. Yun ang nakakainis dyan dahil yung mga Pilipino natalo. Kasi, buti na lang, yung nuclear natin dyan sa Bataan, may kakambal sa, sa South Korea na hanggang ngayon tumatakbo pa. Ayan. Nadagdagan na. Dapat ganyan tayo ngayon. Marami-rami na tayong nuclear power plant. Pero wala. Yung atin, hindi pa tumatakbo. Kahit isang segundo, hindi napatakbo yan dahil sa politika. And sa mga negosyanteng greedy. Ayan. Correct. Yes. Wala na ba ngayong kinakatawa? Ayan. Hello. Hi, Sir Kat. Good afternoon. Welcome to All About Safety. Hello. Yes, we can hear you. Hello, Sir can Kat. you hear me? Yes, Sir Kat. Hello. Yes, Can you hear me? Yes, we can hear you, but Hello, can you hear me? Yes. Hello. Hello, can you hear me? Yes, Sir Kat. Hello. Yes, Sir Kat. We can Hello. hear you. Si Sir Kat, we can hear Unfortunately, you you. cannot hear us. Hello. We can hear you. Napapakinggan ka namin, Sir Kat. Kami hindi mo naririnig. Hello. Hello, Sir Kat. Good afternoon. Something wrong with your headset. Yeah. Baka ano yan? Baka No, CDRT. Oh, I cannot hear you. yes, but we can hear you. We can hear you loud and clear, Sir Kat. Ayan, nawala. Habang naayos ni Sir Kat, ang ating guest, nuclear engineer. Brad Pitt, yan ang problema sa headset eh. Oo nga. Kaya pala ko pumunta na sana ako doon sa next week siguro. Pupunta na ako ng studio. Ganun ba? Para maayos na yung mga ganitong mga technical problem natin. Di ba nung nakaraan Sabado hindi ko rin kayo masyadong marinig. Ganun ba? Ako nadidinig nyo, sabi nyo, loud and clear. Yeah. Pero Okay, kayo, hindi ko naman marinig. Pero may maayos. Malinaw ka ngayon. Oo, yan ang maganda na may mga may mga times you could not really trust yung virtual internet. Alam mo naman ng Pilipinas. Oo. Pag umulan lang bumabagal Speaking of bulan, dyan ba sa Marikina, kamusta na? Yung dyan sa may Marikina River, bumaba na ba? Mataas siya pero hindi naman maapaw. So, yung bahay, walang masyadong walang ba. Tsaka yung yung bagyo naman, di tuloy-tuloy yung yung ulan, pabugso-bugso lang. Hihinto, mamaya, banat na naman. So, kailangan maayos Brad Pitt, kinukongratulate ko lang ito na hopefully ang direktor ng Pepsi Cola, sa direktor ng Pepsi Cola, si Engineer Nanding Ramos, naging guest na natin to Hi, sir. Oo. And yung iba, yung ating mga suki, ayan sila. Sige, batiin mo na Brad Pitt. Ayan sila, Sir Bon Palyar, Sir Mark Angelo Onte, ayan. Si Ma'am Flor de Lisa Torres Mayo. Ayan. Salamat sa inyo. Ito, suki natin din, si Sir Bino Alyado. Hi sa inyo lahat. And JP Batan. Good afternoon Handa niyo yung mga tanong nyo. Ang ating guest ay si Congressman Mark Wangko and si Sir Kat
Tatlong hari. Ayan, nuclear engineer. Ang ating topic ngayon obviously about yung pinupost ni Kong Mark sa mababang kapulungan ang nuclear energy. Yes. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. Hello, can you hear me? Yes, okay, yeah. Hello. Ayos na. Oh, kamusta yung Hard Rock Cafe? Salamat kay Semkat and kay KJ nung pagpunta niya sa show namin. Hindi naman hard rock, di ba? Rock hard ang tawag mo eh. Oo. Kasi babalik yung rock, ako eh. Hindi, yung rock hard kasi sa body parts yun eh. Lalo sa umaga. Sa akin, wala na yun. May prostate condition ako eh. Okay. Anyway, glad that you are here, Sir Kat, and malinaw. Yes. Audio. Hintay lang natin finally, magbibit na kayo ni Kong Mark Huangco. Maganda naman kasi hangang-hanga ako sa kanya sa mga ginagawa niya eh. Yeah. Talagang commendable. Yeah, he's pushing for the law that will allow the use of nuclear energy in our country. Malaking contribution yun. Tuwan-tuwa ako. Yes. Sa tingin nyo, Sir Kat, gaano ka taas yung percentage na maging batas na magkaroon tayo ng nuclear power plants sa Pilipinas? Kasi it's imperative eh. Kasi yung pangangailangan natin sa kuryente, palaki ng palaki yan eh. Yes. Halimbawa, kasi yung elasticity tinatawag, yung correlation between the energy demand and the economic growth of the country, yes. Ang laki ng correlation yan eh. Unlike sa developed country na kasi advanced na sila, may advanced technology, ang laki ng kanilang energy efficiency, so ang kanilang pangangailangan hindi na tumataas. Pwede maging constant and at the same time, they push through. They continue with their economic development. Yes. But sa developing country, like yung world class natin, na third world class, ay kinakailangan ng malaking kuryente para umunlad ang bayan. Ang example nga ang China, nagpapatuloy pa sila sa coal-fired kasi kinakailangan nila ito sa kanilang economic development. Yun nga, between the... Ilan po ang nuclear power plant sa China? Hindi ako sure, but siguro mga 10 or more than that. Kasi in the future, sa alam natin, mauubos na ang fossil fuel eh. Mauubos na. So, anong alternative natin? Renewable energy? Kaya ba ng renewable energy? Halimbawa, maswerte nga tayo sa Pilipinas, may geothermal tayo, saka hydro, but hindi sapat ito na masustentuhan yung base load nating tinatawag, yung minimum requirement. So anong alternative natin? We go to renewable energy, i-level up natin yon, i-level up natin ang energy efficiency, but hindi sapat yon. Kailangan natin ng source in the future. Kaya ang future kasi is nuclear and renewable. Ang simple lang naman noon eh, kaganon lang yun eh. And then yung to. Kasi po, Sir Kat, kasi yung mga tao tinatakot about nuclear energy, yung
delikado to, na yung may mga pag lumindol, nuclear accident. Ano masasabi niyo ron? Yung takot na... Ang tawag dyan, yung perception of risk. Yan. Halimbawa, yung concept ng lindol, lumilindol, ay ba't ang daming matataas na building sa atin? Mga skyscraper. Kasi kung over 44 stories, according to definition, if I am right, skyscraper na yon. Oh, yung mga green buildings ko, skyscraper na mga ito. So, ang ibig sabihin yan, kung magtatayo ka ng mga matataas na building, you must have the safeguards. Yung structural design mo dyan must withstand the worst earthquake possible. Pwedeng yung earthquake na ang magnitude ay 9. Ganon. So, we have the technology to safeguard all of these natural hazards. Ang conception ng risk kasi very subjective eh. Very personal na yan eh. O dapat pala natin i-differentiate yung intensity sa magnitude of the earthquake. Okay. So, yun. So, ang isa dyan, yung conception of risk. What is risky for you, Breed Pat, is different from what is risky or what is safe kay Jay. Tama? At sa akin. Yes. Halimbawa, sa grandmother, sa lola mo, hindi mo yan mapapasakay sa aeroplano kasi unsafe yan. Hindi acceptable yan kasi babagsak yan eh. Kasi hindi nakatali eh. No. Yun ang perception yan eh. Perception of risk. Perception of Yun. risk. What is acceptable and what is not acceptable. Yeah. Kaya mo bang, ikaw ba, pwede ka bang sumakay sa kotse na walang seatbelt? Ako hindi. Kahit ako ay nasa front o nasa back seat, naka-seatbelt ako. Bakit? Hindi ko katanggap-tanggap ang walang seatbelt. It is not acceptable for me to ride a car without a seatbelt. And there is a law. And there is a law. Oh, but ang law kasi, kanyan is implementation. Ilan ang nakasakay? For example, ilan na lang motorcycle ang sumusunod sa motorcycle lane? Oh. Yeah. Depende yan sa tinatawag na risk of yung mahuli ka of being caught. Ganon. Correct. Hindi nila iniintindi yung risk of having an accident kung pupunta sila sa motorcycle lane or hindi. So, risk is very subjective. Yun. And if I may add, Brad Pitt and Sir Kat, there was never a major earthquake or tidal wave or tsunami in the area of Bataan since it was built in 1986. So had that power plant been producing power since 1986, our electric bills would have been lower. Tama po ba? At that time, yun nga ang gusto kong sabihin. Muro ba ang nuclear power kung i-revive natin ang nuclear plant? That is a big question. Let me explain. Meron kasi tayong IPIRA. Bago ka magpatayo ng power plant, dapat may bibili na sa kuryente mo. Okay? So, ito ang tinatawag natin na competitive bidding process, CBP. Bago ka magpatayo, dapat may kontrata ka na sa bibili ng kuryente mo. May consumer may consumer na. Meron ng Power Purchase Agreement, PPA. Kaya nga po, noong nagkameron tayo ng power shortage, yung mga nagtatayo dito ng mga independent producer, bago sila magtayo, kinakailangan may bibili na
kinakailangan may power purchase agreement. Kaya nga po nagkalintik-lintik, of course yung NPC, nagkameron siya ng mga power purchase agreement. Sabi niya, bibiling ko ang ganitong amount ng kuryente mula sa inyo para kayo lang ay makapagtayo, para kami ay hindi magka-power shortage. So, babayaran po yun. Yun po ang tinatawag natin stranded cost. Kaya nga po, nung na-privatize o na-deregulate ang mga generation plant, yun po ang binabayaran ng consumer stranded cost. Yung mga based sa power purchase agreement ng national power sa mga independent power producers. Okay, so ang pinag-uusapan po natin dito, kung sino man ang magre-revive, magre-restore, magre-renovate ng Philippine Nuclear Power Plant, magkano niya ipagbibili ito? Magkano niya ipagbibili ito? Oh, may nakikita po dyan ako, ang sabi daw, it's too cheap to meter. 1 peso and 50 centavos. Wow, it's too cheap to meter. Nung una pong panahon, after the Manhattan Project, siguro napanood natin lahat yung Oppenheimer, nandiyan na po ang malaking tambak, inventory ng mga radioactive materials. For example, yung uranium-235. At nandiyan din po yung technology, mga nuclear scientists, nuclear na physicists. So ano pong gagawin ng Amerika dito sa inventaryo ng technology at radioactive materials? Ginawa ni President Eisenhower atoms for peace, na magagamit natin ang nuclear energy hindi lang sa pagbobomba ng Japan, ngunit sa peaceful uses. Doon po nagpasok ang konsepto ng nuclear power. Doon po. Kaya nung una po, kasi inisip po nila sa isang pellet, ilang pong equivalent noon sa coal, sa oil, at sa gas. Ganun po. But to transform this pellet into electricity, ay magkano? Pangalawa, magkano ang paggagawa ng pellet na ito? Okay. So hindi po totoo na mura ang nuclear energy. Salamat po. Ay, good afternoon po, Congressman. Hello po. Good afternoon. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Yes, Kong. Yeah. Welcome to All About Safety. Hello? Yes, go ahead, Congressman Marco Angco. Yeah, ganito po yun, tungkol sa pag-convert ng uranium sa pellet at paglikha ng kuryente. Sa bawat 1,000 megawatt na kapasidad, kung coal, ang iaangkat po natin taon-taon between 700 million to $1 billion na importation ng coal. Depende sa presyo. Ngunit kung nuclear po, nasa $20 million lang. So may tipid po tayong between 680 to 980 million dollars a year, every year. So ang laki po ng diferensya talaga. Kasi po yung energy density ng uranium napakataas, no? So sa napakaliit na quantity, isang jeepney lang, pwede mong paandarin yung planta mo ng 18 buwan dire-diretso. So yun po ang malaking diferensya na hindi naiisip ng mga tao. Hindi nare-realize ng mga tao. Yeah. Plus the pollution ng coal na gagawin niya. Ay, by the way, Kong Mark, papakilala ko lang po si Sir Kat Tatlongari. Siya po ay isang nuclear engineer na graduate ng UP. Nuclear engineering na inabolish. Opo. Yes. Kumusta po, Sir Kat? Ganun. Kasi na-involve po ako nung pagta-transport ng fuel
assembly, hindi po fuel pellets. Kasi yung fuel pellets po, maliliit lang po yun. Actually, may sample po ako dito, yung replica. Tama po yung sinasabi ninyo. Yung mga pellets na yon kaya sa isang jeep. Yes. Ngunit nung po itinransport, ang pagta-transport po, hindi po natin kaya i-assemble yung fuel pellets into the long na fuel assembly. Yes, Kaya po. nung nag-loading po kami ng fuel assembly sa PNPP, sinalubong po namin sila sa airport. Yes, Ang po. sinalubong po namin is fuel assembly. Ang haba po noon. 4 na At metro yung po po, ang haba. opo, 4 na metro. nakita ko po yon. Ang Kasi akin po, kasi po yon, dinisplay ko po yon sa Kongreso. Doon po sa North Wing, saka South Wing. ito po ay replica. Yes po. Kasi ganun po Ako po, eksakto. Kung ano yung laki okay, po niya, dinisplay po namin. nakita ko po ang eksakto kasi involved po ako doon sa receipt of this fuel assembly. Po, So ang ginawa po yan, isinakay po yan sa ilang truck ng Transcon. yes, Mula po, sa airport yes. hanggang sa PNPP. At Yes. may mga kasama po kami dong health physicist. Meron nga, ginamitan nga po namin ng teledetector na nagdi-detect ng gamma, ngunit alam po naman natin, kung nag-aral po tayo sa K-12 ng physics, na ang uranium-235 ay hindi isang gamma emitter, ngunit alpha emitter. So ang safeguard po na po dyan, i-wipe po natin yan, yung swipe na tinatawag. Papahira natin ang tissue or filter, yung fuel assembly, at i-detect po natin yung alpha particles rito. So ang magkakasya po... Kung pwede pong magsalita muna, no? Tama po kayo doon. In fact, ang fuel assembly, kung di pa nagagamit, pwede mong hawakan sa kamay mo. Wala pong problema. Tama po. Yes. Tama po yun. 141 pieces po na assembly ang laman ng ating PNPP-1. Ngunit ang kailangan lang palitan dyan sa bawat 18 buwan ay 40. So, 1/3 ng laman ng core, yun lang po ang papalitan mo every 1.5 years. So, nananatili po yan sa loob ng reactor ng 4.5 years. No? Opo. 4.5 years. Tama. So, napakakunti po. Yung 40 piraso, kasya po yan sa isang jeepney. Sa volume, pero siyempre ang bigat niyan madudurog yung jeepney, no? Opo, yung pellets po kaya sa jeepney. Yung fuel assembly. Yung buong assembly po kasya sa jeepney or Isuzu Elf. Sabi mo na lang maliit na truck, Isuzu Elf, no? Kasya po yan sa volume, pero siyempre sa bigat dahil dense po yan. Mas mabigat pa yan sa tingga. Nagigiba po yung suspension ng jeepney, pero sa volume napakaliit po. Pero, ang sabi po ninyo sa inyong replica, Sir Kat, sandali po. Sir Kat, ako lang po muna, no? Inimbita ko si Congress. Kayo pong dalawa ay pro-nuclear energy. Kayo dalawa. Kaya si Congressman Marco tinatawag natin, sabi nga ni Brad Pitt, ama ng nuclear energy. Kayo naman po, kadiskusyon din ni Engineer Ronnie Dagal sa isang Facebook na kayo isang pro-nuclear energy. Ang ating pong programa ngayon, sabi nga ni Brad Pitt, imbitahin natin yung dalawa para mawala ang takot ng mga mamamayang Pilipino at kung po pwede lang, kasi si Sir Mark, si Congressman Mark nandiyan dyan na sa Kongreso para gaano ba ma-plancha yan? Tama ba ako, Brad Pitt, kaya natin silang dalawa inimbita? Yeah, para malaman din yung yung status ng yung nuclear bill. Ano po ba status ngayon,
Congressman Mark. Oo. So, Push niya. actually, siyam na linggo na akong atrasado, no? Kasi dapat yan nung bumalik kami ng recess, within that week or 2 weeks, naipasa na sa Kamara. Ngunit marami pong paikot-ikot yung mga tutol. Kaya para ma-resolve ang lahat ng issue doon sa funding, kung paano fa-fundingan yung regulatory authority, yung regulator. Kasi para maging credible yan sa publiko, kailangan merong fiscal autonomy. Ibig sabihin, hindi pwedeng ma-politically sabotage yung pondo niyan for at least 10 years. Hanggang walang pumapasok na pera sa regulator, doon sa fees, yung singil ng regulator na ang nakalagay doon sa bill, 2 centavos per kilowatt hour, no? Regulatory fee. So bago mangyari yon, saan tayo kukuha ng pondo para sigurado natin na magkaroon ng fiscal autonomy para credible siya sa local at saka sa international na tao, di ba? So yun po ang diskusyon na matagal. Sa akin pong palagay, doon lang sa commercial and industrial, 2 centavos, baliwala po, no? Kahit sabihin mo na, tataas ng less than 1 centavo ang produkto dahil dyan sa patong na yan. Kasi pass-on charge po yan. Ang kapalit naman, pag umandar na yung nuclear plant, ay maraming pisong bawas sa presyo ng kuryente. So, in spite of that, dahil politika yan, so, tumagal ang usapin. Pero pumasa na yan sa joint committee. Hindi na lang yung committee ko, joint. Ibig sabihin, kasama yung energy, kasama yung nuclear energy, sabay yung meeting, na-aprubahan na po yan. So, itong darating na linggo, dadaan yan sa Ways and Means, and then balik na naman sa plenaryo. And I hope na may pasa na namin, finally, within the next 2 to 3 weeks. May pasa na sa Kamara. Yung suporta po sa Senado, pag-akit nyo doon. Sa palagay ko po, sa bilang ko, yung sarili kong bilang, sapat ang numero para pumasa doon. And once pumasa po yan at napirmahan yan, naging batas na yan, wala nang hadlang tungkol sa regulation ng safety ng nuclear plant sa Pilipinas. Yes. Yun po, nandun po tayo ngayon. So, yun, ako ay medyo frustrated kasi 9 weeks na ang delay dyan. Pero nakikita ko naman, hindi na po nila pwedeng sabihin na fast track yan, railroad yan, dahil lahat ng gusto nilang pag-usapan, pinagbigyan po namin yan. Oh. Wow. And of course, pag-akit niya sa taas, si PBBM, full support po sa nuclear. Sana po, sana. Kasi sinubukan na po nila lahat, ilang dekada na, 37 years na mahigit, palpak sila lahat ng naging presidente. Hindi nila na-solve tong problemang tong sobrang mahal ng kuryente. Ito na lang ang hindi nila nasusubukan. Nanghihinayang po ako dahil ang lahat ng ibang bansa, katulad by early next year, Bangladesh mag-switch on na ng nuclear plant nila, katumbas ng 2 BNPP, and the following year another one. So 4 na BNPP in 2 years. Tayo drawing pa rin hanggang ngayon. Kamote, kulela, tayo. Pati po sa Middle East, nagtatayo sila. Yun na nga. So sana po taong bayan na mismo ang magyugyug sa gobyerno.
Yes. Pwede pong malaman kung alam nyo, sino po yung against dito na talagang kumukontra na sila ang dahilan kung bakit di natutuloy ito? Well, ang number 1 and 2 na kumukontra dyan, yung magkapatid na Garcia na taga-Bataan, no. Ang bill walang kinalaman sa PNPP 1, ano? I mean, hiwalay na desisyon yun kung gugustuhin ng Kongreso, patakbuhin ng BNPP o ang Presidente. Ibang issue yun, ibang bill po yun. Hindi, walang laman itong bill na nagsasabing paandarin yun. And yet, tumututol po sila. So, ang ibig sabihin, pati doon sa mga probinsya na may gusto ng nuclear, nagiging obstructionist po ito. Sila po ang kasalanan kung sakaling nadidelay po ito. Solusyon sa mahal na kuryente. Sila Edsel Lagman, ganun din, ano? Yung mga makabayan, party list, yung kabataan, party list, yun, ang mga tutol, lahat naman tinututulan nila, wala naman silang... Yeah, expected po yun. Expected po yun. Yeah. That's so, yeah. Pero ako masasabi ko, Brad Pitt at physicist Kat Tatlonghari, tayong tatlo pro-nuclear. Kaya nga hindi na namin inimbita ni Brad Pitt yung mga non-nuclear advocate, ano. Gugulo lang. Tsaka ngayon, ang kasama nga natin, ang ama ng nuclear energy. Kaya, hindi naman po. Ako taga-balita lang. Nakikita ko kasi yung nangyayari sa abroad. No? 17 taong ko nang pinag-aaralan, yung development sa abroad, yung pagbago ng attitude ng mga tao tungkol sa nuclear, nagiging positibo na all over the world. Hindi lang po sa Amerika, kung hindi pati sa Europa ngayon. Talagang itong Germany po, crisis ngayon dahil sinara nila yung mga nuclear plant nila, no? Nag-times 3 ang presyo ng kuryente nila. So, nag-de-industrialize sila. Ang industriya nila, lumalayas na sa Germany. So, yan ba ang gusto nating gayahin? Mukhang ganyan ang gustong gawin ng ating DOE. Kailangan mabuo po sila, di ba? O, kailangan mapahayag sa tao yung kabalbalan ng mga ganyang kilos. Yes. So ayun nga po. Maganda, no? Si Brad Pitt pro-nuclear, si Kat Tatlonghari pro-nuclear. Hindi niya nga nagamit yung kanyang katalinuhan yung sa graduate siya ng nuclear physics. So hindi po nangyari. Kaya nga po sumasali ako dito. Nais ko pong ibahagi, i-share ang aking kaalaman at karanasan sa nuclear power. Kasi po dito sa mga tumututol, para pong extreme palagi tayo extreme left, extreme right. Kaya po ang kinakailangan dito talaga ay mapaliwanagan in a scientific way. Kaya nga po ang sinasabi ko po rito, ang halimbawa po, yung sa halaga ng nuclear electricity o nuclear power. Bago po tayo magpatayo ng power plant sa Pilipinas, ayon sa EPIRA, ayon sa Energy Regulatory Commission ERC, kinakailangan may competitive bidding process, yung CBD, na dapat sigurado ang customer ng power plant developer o generator na may bibili ng kanyang kuryente, dapat may power purchase agreement. Yun po ang ayon sa EPIRA sa ERC. Si Congressman naman. Okay, Congressman. Alam niyo po, ayon sa EPIRA, bawal na ang gobyerno pumasok sa any kind of power plant. Coal man yan, gas, bawal. Kailangan pribado. Wala namang papasok na pribado diyan sa nuclear kung palugian. So number 1,
Kaya sila papasok sa nuclear ay dahil ito ay likas na mura. Kaya meron silang tsansang kumita dahil kahit mababa po ang presyo ng benta ng kuryente, kumikita pa sila. Number 2, tipid ng malaki po sa dollar natin dahil mawawala yung taon-taong pag-angkat ng fossil fuel galing sa abroad na bilyong-bilyong dollar every year. So pati po ang halaga ng ating piso mapoprotektahan. At kung malakas po ang piso, lahat po ng bagay na nabibili nagiging mas mura. Isipin nyo po, 16,000 megawatts ang ating fossil fuel sa ngayon na importation. So, ang potential savings po dyan nasa mga 12 billion to 16 billion dollars a year. Wow. Isipin nyo po ang epekto sa halaga ng ating dollar kung hindi po natin matigil yan. Oh, ang sabi po ni NEDA, ang sabi po ng ating DOE, basahin nyo po yung Executive Order 164, by 2040, nasa mga 68,000 megawatts po tayo. Oh, ano po ang bahagi noon na imported LNG, imported coal? Para sa akin, dapat maging nuclear na po lahat yan para maiwasan po lahat ng importasyon na yan. Yun po ang paraan para maging mura ang ating kuryente. Ang problema po sa iba, wala naman silang solusyon kung paano magiging mura ang kuryente. Puro asa, puro good story. Pero hindi nila mapakita sa numero kung paano magiging mura ang kuryente. Sa nuclear po, madaling ipakita sa numero kung paano magiging mura ang kuryente. Yung po ang malaking... Ito pa isa. Ang nuclear po, tumatagal ng 80 taon. Oh, wow. Ang wind and solar, 30 taon, 20 taon. Kung maswerte ka, 30 taon. Ganon din po ang coal and gas plant. Kaya po ang mga coal and gas plant natin, mga luma na eh. Hindi ko pa binilang, nasasara yun. Oh, so 16,000 megawatts of nuclear by 2045 is eminently doable. Baka nga dapat doble po nun, 32,000 megawatts. Pwede po mangyari yan. Pag ganun po ang nangyari, ang prediction ko, ang presyo ng kuryente mas mababa pa sa kalahati kaysa ngayon, ikumpara ngayon. I think lahat po ng tao gusto yan. Murang kuryente. So, correct. Pero Congressman, meron na ba kayo nakitang mga private from the private sector na willing mag-invest sa atin? Mga meron, pero nag-aalangan pa rin. Kasi po wala pa po itong batas na regulator. Wala pa po tayong nuclear liability law, which yung naipasa na po namin sa committee, right? Pero wala pa sa plenaryo. Wala pa po tayong Nuclear Incentives Act. Kung ano ba po ang patakaran ng gobyerno. Ilang libong megawatts ang gusto nila by what year. Hindi pa po na-define yun. So, yun po ang magiging debate ngayon. So, yun po ang dapat tutukan ng taong bayan. No? Dapat mapalaki natin ang nuclear para may chansang malaki na bumaba ang presyo ng kuryente. Sige. Brad Pitt, ikaw naman. Sige, Boyd. Sir, kung wala po yung IPIRA law, ano po ba dapat mas maganda? Gobyerno o private ang hahawak yan just in case? Well, ang hirap sagutin yan, ano, kasi political yan eh, no? Siyempre, pag sinabi kong gobyerno, lahat ng may-ari ng planta ngayon galit sa akin. Siyempre, gagawa sila ng hadlang. On the ad. Kasi po, pag gobyerno, bawal kumita ang gobyerno. Dapat lahat ng kita ipasa sa tao, di ba? O, pag pribado naman, siyempre may interest yung pera nila at siyempre kailangan nilang kumita. So, nandun. Pero, sa parehong basihan, kung ang isa doon sa dalawang pipiliin na sistemang paglikha,
Yung isa ay likas na mura, yung isa mahal talaga. Siyempre, kahit parehong pribado yan, magiging mas mura ang nuclear. Opo. Sa mga nakausap po natin ng mga private investor na magre-revive ng PNPP, may binigay po silang numero o yung how much will be the cost per kilowatt hour. Ganito po, kasi no? ito po yung binabanggit ko po kanina na bago sila magtayo ng isang power plant, kinakailangan po may competitive bidding process, dapat may power purchase agreement. Kaya nga po, kinakailangan natin yung numero. Ito po numero. Bigyan po kayo ng numero. No? Tignan nyo po yung EIA, no? US Government Information Agency ng energy po yan. Yung nuclear nandun. 74 ang tumatakbong nuclear plant sa Amerika ngayon. Yan po ay fully depreciated na. So, nag-post po sila ng operating and maintenance cost niyan per kilowatt hour. Kasama po dyan ang fuel, kasama po dyan yung end of life decommissioning, kasama po dyan yung waste disposal, kasama po dyan yung regulation na sisingilin sa nuclear plant. 2.3 US cents per kilowatt hour po. That is 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. Ngayon, kung bagong planta yan, may capital recovery cost ka at saka profit. No? Doon sa binigay ng Koreano na $1.17 billion para paandarin ang ating PNPP1, lumalabas po mga 2 pesos per kilowatt hour po yun. So kung idagdag mo po yun, doon sa 1 peso 30, nasa 3 pesos 30 centavos, bayad mo yung planta within 20 years, within less than 20 years. After that, lalong mura po. 3 pesos 30 po, mura na yan eh. Magkakaroon ka pa ng planta sa huli di ba? So 20 years, binayaran mo yung planta, 60 years pa yan tatakbo, nabayad mo na yung planta. Di ba, gravy na po yun, yung 60 years mo. Napagaling. Sandali lang po, mga Sir Kat, sandali lang para makawalan na tayo ng oras. Pag we have only 7 minutes. Batiin po natin, dumami ang nakikinig sa atin ngayon, isa lang, from the Cavite State University, sila Jonah Amat, Baby Cañete, from the United Arab Emirates, the Philippine Society of Safety Professional, Blanca Don Antonio, yan ang mga nakikinig sa atin. As usual, sinabi na nga kanina ni sa Dubai, si Bino Aliado, si Occupational Safety and Health, Oliver Merced, at nakikinig din po sa atin si Ronnie Dagal. Ang atin po, yan po, no? Regards, Ronnie. Kumusta ka? May mga sinabi siya tungkol sa argument mo, Kat, At of course, ang presidente ng Integrated Risk Management of the Philippines sa Dubai, si Chairman Jennifer Guardian. Nakikinig din po sa atin si Mamu, Mags Navarrete. Ang Pepsi Cola ay nakikinig din po sa atin, Sir Congressman Mark. Ang ating state leader. Siguro, ang Pepsi Cola, medyo minsan ang direktor nito si Sir Nanding. No? Ang dami pong nakikinig po sa atin ngayon, including po yung mga kalaban natin na hindi po pro-nuclear. Yes. Unfortunately, Brad Pitt, alam nyo, talaga tayo. Sige po, yes. Congressman. Jay, around 2 months ago, binigyan po ako ng award sa Indianapolis ng American Nuclear Society. Isa ako sa 4 na nabigyan nito mula nung nag-umpisa po sila. At ako lang ang foreigner na nabigyan ng award na ganito. And doon, sa okasyon na yon, noong dinner, meron silang isang dinner, na-meet ko ang mga big boss ng Barakan Nuclear Plant sa United Arab Emirates.
Ang characterization nila sa nuclear is printing press ng kayamanan para sa bansa. Wow. Right? Yun ang characterization nila. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Sila ang nagsabi niyan. Kasi nga po, tama po yan. Iwasan ang pera, ang kayamanan ng bansa na kailangan gastusin para umangkat ng fossil fuel na susunugin mo lang taon-taon. Wala na po yun. Maliit na lang ang kailangan mo. 24/7, 547. Bakit 547? 1.5 years po yun. Between refuelings. Isang beses lang po magre-refuel. Tatakbo po yung planta ng 18 months. Right? So, unlike yung coal and gas, na just in time yung fuel, pag napatid po yung delivery ng barko, buwan-buwan, 3 barkong malaki. Let's say, nagkagulo sa West Philippine Sea, brown out na po tayo. But the nuclear, yung fuel po, nasa loob ng reactor, yung 18 months, walang delivering kailangan. So, yun, national security, fossil fuel independence, energy independence, energy security equals economic security equals national security. Yes. Ang laking bagay po niyan. Yeah, ang nakakataka, parang tayo lang nakakakita nun. Yun ang Kaya nga po, ang minimum kahit ko po, meron tayo dapat na public participation, yung pong education at hindi po propaganda. Halimbawa po, congressman, yung sa EIA natin na sinabi ninyo ay 3 pesos and 30 centavos. Hindi po, so, 1 peso and 30. 1 peso and 30 ang operating and maintenance. Opo. Yung sinasabi ko, 3 pesos and 30, may kasama na po yung capital recovery for 20 years. Opo, yung sunken cost po ang tawag natin dito. Okay, pagarito po yon. Sa latest na meeting po ng National Academy of Science and Technology, NAST, ito po ang Presidential Advisor on Science and Technology Matters. Ang sabi po doon, ang presyo ng nuclear is very country-specific. Country-specific po. Sa highly industrialized na country, like the US, kasi maroon na silang technology, maroon na silang yung mga spare parts, sandali lang po. Hindi po tayo magdidisenyo ng nuclear plant. Bibilin lang po natin yan. Katulad ng pagbili ng eroplano, ng airline. Wala po tayong inventuhin, no? So, mali-mali po yung sinasabi nila, no? Ang sinasabi po nila, ng eroplano, hindi po. Bumibili lang sa Boeing at saka doon sa Airbus. Hindi po tayo gumagawa ng eroplano rito. Ganon din po ang nuclear plant. So yung pong sinasabi, kailangan ng napakaraming scientists, hindi po totoo yun. Kailangan po natin ng certified operators. Marami pong training ng operator ngayon kasi may simulator na po, hindi katulad nung araw. Dahil di naman po tayo magdidisenyo at magmamanufacture ng nuclear plant. Bibilin po natin yan, teknolohiyan yan. Okay. Salamat po. Sir Kat, unfortunately, no, ang all about safety, isang minuto na lang po tayo para at alam mo, maraming nakikinig, hindi po natin maano lahat. Last words po from Congressman Marco Wangco, tapos si Kat Taplongari, and then Isko Salvador, and then wrap up na po tayo. Yes, lahat po ng ilang dekada ng kasinungalingan tungkol sa nuclear safety, mahal, walang anong gagawin sa waste, lahat po yan nasagot na. Paulit-ulit na pong nasagot. Hindi po mga issue yan. Ang issue malaki, sobra po ang mahal ng ating kuryente, kaya iniiwasan tayo bilang destinasyon ng
mga namumuhunan. Kung hindi po natin masolve yan, hindi po sila darating, hindi po natin maililikha yung milyong-milyong trabaho ating kailangan para gumaan ang buhay ng Pilipino. So, mga kababayan, pakiusap ko, yugyugin nyo ang inyong politiko at sabihin, ito na ang solusyon na hindi nyo pa nasusubukan dahil ilang dekada ng palpak kayo lahat, hindi nyo na-solve ang ating energy situation. Yun po. Ganun kasimple. Okay po. Thank you po. Bravo, Congressman. Maraming salamat. Tatlong hari, parting words mo naman. Nagpapasalamat po ako, Congressman, sa inyong mga nagawa. Malaki pong tulong ito sa pag-unlad ng nuclear power dito sa bansa natin. Okay po. Kaya po, ang nais ko po ay ibahagi, i-share ko po ang aking knowledge, skills and experience dito po sa BNPP. Kaya inaanyayahan ko po kayo na tayo ay mag-meet and greet para matulungan ko po kayo na yung how not to build a nuclear plant na nangyari sa BNPP ay maiwasan po natin. Bigyan ko po kayo talaga ng yung science talaga po. Kasi po, naaksaya po ang aking prime time na buhay ko dahil dito wala po palang nangyari. At gusto ko po naman, bago mamatay ako, may legacy po naman ako na nais ko pong ipamana sa inyo. Nais ko pong, yung pong sharing of lessons learned and experiences dito po. Kaya po, wag tayo palagi sa good story. Dapat ang good story natin science-based. At doon naman po kay Ronnie Dagal na sa tingin ko kahit 1 hour na course na sa nuclear energy ay wala po siyang na-attendan, sumama po din siya kasi yun po ang maganda doon. So ang maganda po dyan, kami po sa POP, yung Plant Operating Personnel, may regular po kaming meeting o reunion. Yun. Nais po namang ibahagi sa inyo ang masamang nangyari sa BNPP. Yes yun. Po. Sige po. Salamat po sa tatlong hari. Maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga guests ngayon at maraming yung mga reaction ng ating mga through their comments. Natutuwa sila, very informative tayo ngayon. Sana next week, kung may time pa si Kong Mark and Sir Kat, tuloy natin to. And marami pang tanong. Diyan po ba sa sino po ang mga nakikinabang diyan pagka wala tayong nuclear? Yung mga ganyan tanong, next week sana Kong Mark. Yes. With time permits, sana mag-guest ulit kayong dalawa. And ito si Sir Kat, lalo ito, nalulungkot ako rito. Sila dapat ang magpapatakbo niyang BNPP na yan. So, nasayang. As sabi niya, nasayang lahat yung mga pinag-aralan nila sa UP. Hindi lang po siya, marami pong iba. Ganyan din ang pakiramdam. Yeah, and sana next week po, Kajay, go ahead. Ako ay nagpapasalamat kay Congressman Marco Wangco na kabalin ko na isang tunay na taga-Pangasinan. Kami po, mga taga-Pangasinan din. At binabati ko si Engineer Conrad Soriano na taga San Carlos, Pangasinan. Si Director Joven Ferrer, Pangasinan. Si Roberto Ferrer, taga-Pangasinan. At lahat na nandiyan dyan, na mabuhay kayo, taga 2nd District. Napakagaling ng ating congressman. Napakagaling ng ating third world-class comedian na si Brad Pitt. Si Kat Tatlong Hari. Ito po si Jay nagsasabi sa inyong, smile and be safe. See you. Okay. Bye-bye po. Bye-bye na. Thank you po. Marco Wangco for President. Sige po. Thank you. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment
safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.